Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalangin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming matularan ang aming pinararangalan upang matutuhan naming mahalin ang mga kaaway, pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ni San Estebang marunong manalangin,
para sa mga umuusig sa kalaban. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat, gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nangalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtanggol mo at sa umuusig na sinumang tao. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Sa Diyos nagliwanag tayo, ang pinagpalang totoo, sa ngalan niya'y naparito. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong magbalisa tungkol sa sasabihin ninyo at kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob ninyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Maligayang Pasko po sa lahat. Batiin niyo rin po yung mga katabi niyo. Merry Christmas. Mga kapatid, ngayong araw po ay ipinagdiriwan natin ang kapistahan ni San Esteban, ang unang martir ng ating simbahan. Si San Esteban ay isa sa mga unang diakono ng ating simbahan. 7 po sila na napili para pong tulungan ng mga apostol sa kanilang gawain ng mga unang araw ng ating simbahan. Lumalaki na po kasi yung simbahan sa mga panahong iyon. At marami ng mga bagay na nag-aagaw ng atensyon ng mga apostol at nahirapan na silang maghanap ng mga panahon upang magdasal at mangaral ng salita ng Diyos. Kaya humirang sila ng mga diakono, tulad ni San Esteban, upang tumulong sa paglilingkod sa kanilang mga kapwa, sa pagbibigay ng pagkain, sa pag-alalay sa mga nangangailangan, at pagpapakita ng malasakit. Si San Esteban ay pinili dahil kilala siyang lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. Pero bakit nga ba siya naging martir? Dahil hindi niya tinago ang kanyang paniniwala kay Jesus Nazareno kahit alam niyang maaring ikapamahamak niya ito. Sa ating ebanghelyo ngayong araw, pinaalalahanan tayo ni Jesus, "Kapuupuotan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan." Nakita natin ito sa buhay ni San Esteban. Sa kanyang pagmamahal at pagsunod kay Kristo, hindi siya umatras kahit binato siya hanggang mamatay. Si Jesus ay ipinanganak upang magbigay ng buhay. Si San Esteban naman ay nagbigay ng kanyang buhay para kay Jesus. Ito rin ang hamon po sa atin ngayon. Ang tunay na Pasko ay hindi lamang tungkol sa masayang pagdiriwang, kundi sa pagsunod kay Kristo. Kahit mahirap man o masakit. Tulad ni San Esteban, tayo rin ay tinatawag na magpahayag. Ipahayag natin si Jesus, hindi lang sa ating salita,
kundi pati na rin po sa ating gawa. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nagtatapos sa dasal lamang at sa misa, kundi sana makita rin ito sa ating mga ugali at pagkilos. Halimbawa, kung may nakikita tayong nagugutom, sana magbahagi rin tayo ng konting, kung anong may konti tayo. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang ating mabibigay. Ang mahalaga ay ang puso nating handang tumulong. Ay diba, kahit dito sa Quiapo, kung sa mga panahon na siksikan tayo dito sa loob o kahit sa plaza man, pwede rin tayong magpakita ng pasensya at hindi tayo mabilis magalit kung merong nangyayaring pagtulakan sa atin. No? So sa gitna ng napakaraming tao, pwede tayong magpakita ng pasensya at pag-unawa. Kapag may nakasakit din sa atin, magpakita tayo ng pagpapatawa din at pag-unawa, kahit yun talaga isang mahirap gawin, di ba? Yung pagpapatawad sa may mga nakasala po sa atin. Pero katulad ng halimbawa nga ni San Esteban, na dinasal niya po, nanalangin po siya para sa kapatawaran ng bumabato sa kanya. Katulad din ni Jesus. Kaya araw-araw po, kapag may ginagawa tayo, may gagawin po tayo, siguro tanungin natin ang ating sarili, makikita ba si Kristo sa ginagawa ko ngayon? Makikita ba si Kristo sa gagawin ko? Kung ang sagot po ay oo, tiyak na nalulugod ang Diyos sa ating pagsisikap na maging tapat na saksi sa Kanya. Naalala ko po ngayon, panahon ng Pasko, nagde-trending na naman yung sa social media, yung usaping dapat po, di ba, sabi nila, iwasan po magbati ng Merry Christmas at gamitin na lang Happy Holidays para maging inclusive at hindi offensive sa iba. Ngunit ito ba'y tama? Walang Pasko kung wala si Kristo, di po ba? Ang Pasko ay ang araw ng pagsilang ng ating tagapagligtas. So tulad ni San Esteban na hindi itinago ang kanyang pananampalataya kahit kaharap ang kamatayan, maging matapang din tayo sa pagpapahayag ng ating paniniwala. Hindi nangahulugang hindi tayo gumagalang sa iba kapag sinasabi nating Merry Christmas. Sa katunayan, ibinabahagi natin sa kanila ang kagalakan ng pag-ibig ng Diyos na naisilang para maging kasama po natin. Mga kapatid, si San Esteban ay naging matapat kay Jesus Nazareno hanggang kamatayan. Sa kanyang huling hininga, ipinakita niya ang pagmamahal at pagpapatawad tulad ni Jesus Nazareno nung siya'y nasa krus. Kung kaya ngayong Kapaskuhan, ipakita sana natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamahal, paglilingkod at pagtitiis. Sa ganitong paraan, mabubuhay din natin ang diwa ng Pasko at matularan ang huwaran ni San Esteban. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal ng kapatid, sa gitna ng panahon ng pagsasaya, dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, ipinaaalala sa atin ng simbahan ang krus na inilalarawan ng pag-aalay ni San Esteban ng kanyang sarili. Samahan natin siya sa ating pananalangin para sa ating kapwa. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway maihatid natin ang kagalakan ng pagkakatawang tao ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na nararanasan natin araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa
sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Atin nawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, naway tumanggap ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Esteban, ipagkaloob mo nawa ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, sa amin ay magbibigay buhay. O Jesus na manliligtas, tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon ay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig na ang pagpapakasakit ni San Esteban ay maluwalhating idinarangal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayong ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina
kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin
ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Esteban, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayo, Ama naming mapagmahal, kami nagpapasalamat sa napakarami mong bigay sa aming mga inililigtas mo, pakundangan sa Pasko ng pagsilang at pinaliligaya mo sa kapistahan ng martir na si San Esteban. Sa pamamagitan din ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng buong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyahi ng magagandang himig. Mabuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigaya.